Naranasan ninyo na ba yung ganitong senaryo? Bagong dating kayo sa pwesto, malamig pa ang simoy ng hangin. Inihanda ang pamingwit, kinabitan ng paborito ninyong pain, tapos unang bato pa lang sa tubig, wham! Ang lakas agad ng kagat. Halos mabali ang tungkod ninyo sa unang laban. Sa isip-isip ninyo, panalo na ito. Mapupuno ang cooler kong ngayong araw. Pero ano ang nangyayari pagkatapos ng 15 minuto? Biglang naging sementeryo ang tubig. Kahit anong gawin ninyo, kahit anong titig ninyo sa palutang o sa dulo ng pamalo ninyo, wala nang gumagalaw. Patay ang kagat. Sinasabi ko sa inyo ngayon, isang napakalaking kasinungalingan ang isiping umalis ang mga isda. Naroon pa rin sila, nakatingin lang sa pain ninyo at malamang ay pinagtatawanan kayo. Sa video na ito, ibubunyag ko sa inyo ang isang malaking sikreto. Ang malaking pagkakamali na ginagawa ninyo mismo sa pangalawang pain ninyo na nagpapatigil sa kagat. Babasagin natin ang mga nakasanayang gawain na sumisira sa tsansa ninyong makarami. Bago tayo magsimula, tatanungin ko kayo. Nakaugalian ninyo na bang sisihin ang pagbabago ng alon o ang hangin kapag biglang nawala ang kagat? Aminin ninyo. Mag-comment kayo sa ibaba dahil sigurado akong marami sa inyo ang tatamaan sa pag-uusapan natin ngayon. Bakit pa napakahalaga na pag-usapan natin ang paksang ito? Kasi tayong mga mangingisda, lalo na yung mga matagal na sa larangang ito, ay may mga nakasanayang gawi o yung tinatawag nating mga diskarte ng mga lolo natin. Kapag nakahuli tayo sa unang bato, ang natural na reaksyon natin ay ulitin ng eksaktong-eksakto ang ginawa natin. Kukuha tayo ng kaparehong laki ng pain, isusuksok sa kawil sa kaparehong paraan, at ibabato sa eksaktong lugar kung saan tayo nakahuli. Ang paniniwala natin, kung gumana sa una, bakit ko babaguhin? Ito ang pinakamalaking bitag sa pangingisda. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon dahil ito ang itinuro sa atin. Subalit ang hindi natin napapansin, ang mga isda ay hindi mga mangamang na nakapila lang para kainin ang inihain natin. Sa tuwing makakahuli kayo ng isang isda, nagbabago ang buong sitwasyon at kondisyon sa ilalim ng tubig. Kung patuloy ninyong gagamitin ang lumang paniniwala na sapat na ang iisang formula buong maghapon, palagi kayong uuwing bitin ang huli. Kailangan nating intindihin kung paano nag-iisip ang isda pagkatapos ng unang engkwentro. Dahil kung hindi, sasayangin lang ninyo ang buong umaga ninyo sa pag-aantay sa wala. Isipin ninyo ang eksenang ito tuwing umaga sa paborito ninyong ilog o dagat. Payapa ang tubig. Pagdating ninyo, nagbato kayo ng unang pain. Sa unang paglapag nito, may tinatawag tayong mga isdang bantay o yung pinakamatatapang na isda sa kawan na laging gutom. Sila yung unang sumusunggab. Ito yung ilusyon na nagbibigay sa atin ng labis na kumpiyansa. Nakahuli tayo ng isa at sa tingin natin ay napakadali na ng lahat. Ngunit ang unang huli na ito ay isang patibong sa ating diskarte. Ang isdang ito ang pinaka-agresibo at kapag nakuha na natin siya, ang natitira sa ibaba ay yung mga mas maingat, mas matatalino at mas mapagmasid na isda. Ang inaasahan natin, susunod agad ang iba pang kasamahan niya sa parehong pamamaraan. Yan ang unang malaking pagkakamali ng isip natin. Kailangan ninyong tanggapin na ang unang isda ay nakuha sa gulat at gutom. Ngunit ang mga susunod na isda ay kakailangan ninyong makuha sa pamamagitan ng tunay na pandaraya at malalim na pag-iisip. Pag-usapan natin ang realidad sa ilalim ng tubig kapag nakuha ninyo ang unang isda. Hindi yan basta sumusunod ng tahimik pataas na parang asong mabait. Nagwawala yan. Sa pagwawala nito sa ilalim, gumagawa ito ng matinding ingay sa tubig na tinatawag na mga vibrations na nararamdaman ng lahat ng isda sa paligid. Bukod sa ingay, naglalabas din ang nagulat na isda ng mga chemical na nagsisilbing babala o senyales ng panganib sa kanyang mga kasamahan. Kaya habang nakangiti kayo sa ibabaw dahil may nahuli kayo, sa ilalim naman ay nag-aalboroto ang kawan at nag-uumpisa na mag-ingat.
Ang tubig, kung saan kayo nambingwit, ay biglang nagiging isang mapanganib na lugar para sa kanila. Ang kawalan natin ng pag-unawa sa tensyon na nagaganap sa ilalim ng tubig ang dahilan kung bakit kampante pa rin tayo sa pangalawang bato ng ating pain na siyang nagdudulot ng malaking kapalpakan. Dito na pumapasok ang mismong pagkakamali ninyo sa pangalawang pain. Pagkatapos makawala ng unang isda, anong gagawin ninyo? Kukuha kayo ng bagong pain. Eksakto ang laki, eksakto ang itsura. Minsan nga, mas nilalakihan pa ninyo dahil na-excite kayo. Pero tandaan ninyo, ang mga isda sa ilalim ay nasa estado na ng pagiging alerto. Nakita nila na ang kaibigan nilang kumagat sa malaking pirasong iyon ay biglang hinila pa itaas. Kapag ibinato ninyo ulit ang parehong laki at itsura ng pain, nagmimistula itong isang malaking karatula ng panganib para sa kanila. Imbes na maakit, lalayuan nila ito. Ito ang dahilan kung bakit tititigan lang nila ang inyong pain ng maraming oras. Hindi sila busog. Natatakot lamang sila sa pamilyar na itsura ng bagay na nagdala ng kapahamakan sa kanilang kasamahan kanina. Kailangan nating basagin ang isa sa pinakamalaking mito na itinuro ng ating mga matatanda. Sinasabi ng mga lolo natin noon na kapag may kagat, ihagis mo lang ulit sa parehong pwesto at huwag kang magbabago ng estilo. Pwede itong totoo nung unang panahon kung kailan napakarami pang isda at kaunti lang ang nangingisda. Pero sa panahon ngayon, ang mga isda ay sanay na sa pressure. Araw-araw silang nakakakita ng mga palutang at mga pain. Kung ipagpipilitan ninyo ang lumang diskarte na paulit-ulit na pagbato ng walang binabago, kayo ang maiiwang luhaan. Ang pangingisda ngayon ay hindi na lang basta pampalipas oras. Isa na itong laro ng isip. Ang taong marunong mag-adjust ay siyang laging may laman ang timba pag-uwi. Ano ang dapat na solusyon? Simple lang pero bihirang gawin ng marami. Sa pangalawang pain ninyo, kailangan ninyong ibahin ang hugis at laki. Kung sa unang bato, ay gumamit kayo ng isang buong hipon o malaking hiwa ng isda. Sa pangalawang bato, hatiin ninyo ito sa mas maliit na piraso. Gawin ninyong hindi halata. Ang isda na naging maingat dahil sa gulo kanina ay hindi kakagat sa malaking pain. Pero kung makakita ito ng maliit at mukhang inosenteng piraso na lumulutang-lutang o unti-unting lumulubog, mas mabilis niya itong susubukan. Sinasamantala natin ang kanilang likas na ugali na maghanap pa rin ng pagkain, basta ba hindi ito mukhang kahina-hinala? Ang pagbabago sa laki ng pain ay isang napakalakas na taktika para manlinlang muli ng kawan. May isa pa kayong hindi napapansin, ang amoy ng inyong kamay. Nang hawakan ninyo ang unang istang nahuli ninyo para tanggalin ang kawil, napuno ang inyong kamay ng malansa at madulas na likido na nanggaling mismo sa kanya. Ang likidong ito ay may amoy na naghuhumiyaw ng babala para sa ibang isda. Nang kumuha kayo ng pangalawang pain gamit ang mismong kamay na iyon, naipasa ninyo ang amoy ng takot sa bagong pain ninyo. Kapag bumagsak yan sa tubig, amoy na amoy ng mga isda na ang pagkain na iyon ay may bahid ng kanilang nahuling kasamahan. Huwag kayong magtaka kung bakit nag-aamuyan lang sila sa ilalim at hindi kinakagat ang inyong kawil. Ugaliing magugas ng kamay o pahira ng kamay bago humawak muli ng bagong pain upang mapanatili ang natural na amoy nito. Pag-ususapan naman natin ang inip at ang maling pag-aantay. Dahil nakahuli kayo agad sa unang 15 minuto, kapag ibinato ninyo ang pangalawang pain, minsan ay iniiwan ninyo na lang ito. At inaasahan na kakagat ulit dahil nandyan lang daw ang kawan. Aabutin kayo ng 1 oras sa paghihintay. Ito ang isa sa pinakamatinding pagkakamali ng mga manginista. Kung walang nangyayari matapos ang ilang minuto, huwag ninyong piliting ibabad. Ang kawan ay maaring umatras ng kaunti dahil sa nangyaring pagwawala ng unang isda. Kailangan ninyong maging aktibo at hanapin sila muli. Huwag maging estatwa. Ibato ninyo ng bahagya sa kaliwa o kaya naman ay sa kanan.
Ang isda na nakakita ng gulo ay kadalasang lumalayo ng ilang metro mula sa pinangyarihan ng sakuna. Kadalasan pagkatapos nating makahuli, ibinabato natin ang pangalawang pain sa eksaktong lalim kung saan sumabog ang kagat kanina. Kung gumagamit kayo ng palutang, hindi ninyo ginagalaw ang sukat nito. Isa itong malaking kapalpakan. Kapag nabubulabog ang mga isda sa isang partikular na lalim ng tubig, ang natural na reaksyon ng mga ito ay bumaba o sumisid sa mas malalim at mas ligtas na parte, o minsan ay lumulutang sila palayo. Kaya kung naroon pa rin ang pain ninyo sa mismong lalim kung saan nangyari ang gulo, naghihintay kayo sa wala. Subukan ninyong habaan ang pisi ng palutang ninyo, o kaya ay pabigatin ang inyong pabigat para marating ang mas malalim na bahagi. Doon sigurado, nag-aabang ang mga mas malalaking isda na umiiwas sa ingay sa itaas. Bumalik tayo sa unang bato ninyo kaninang umaga. Paano bumagsak ang inyong pain? Malamang ay dahan-dahan, napaka-natural, walang malakas na tunog. Para itong isang totoong insekto o isda na nahulog sa tubig. Ngunit matapos kayong makahuli, pumasok ang pananabik o excitement sa inyo. Sa pagbato ninyo ng pangalawang pain, naging padalos-dalos kayo. Napakalakas ng pagkakabagsak sa tubig, gumawa ito ng malaking tilamsik. Akala ninyo ay okay lang dahil nanggigigil kayong makahuli ulit. Pero para sa mga isda na nakaalerto na, ang malakas na pagbagsak na ito ay parang pagsabog ng bomba. Imbes na maakit sila sa tunog tulad noong una, lalo lang silang magtatago sa ilalim ng mga bato at mga damo. Panatilihin ang kalmado at banayad na paghagis kahit gaano pa kayo kagalak sa una ninyong huli. Pansinin natin ngayon ang kondisyon ng inyong PC o linya. Kapag nakipagbuno kayo sa isang malakas na isda sa unang huli, madalas ay kumakaskas ang PC ninyo sa mga bato o kaya ay sa ngipin mismo ng isda. Nagkakaroon ito ng mga maliliit na gasgas at kapag inihulog ninyo ang pangalawang pain nang hindi man lang sinusuri ang inyong linya, hindi ninyo alam na ang magasgas na PC na ito ay lumilika ng kakaibang panginginig o micro-vibrations sa ilalim ng tubig kapag nadadaanan ng agos. Ang mga matatalinong isda, lalo na yung mga matagal nang nakaligtas sa mga mangingisda, ay nakakaramdam nito sa pamamagitan ng kanilang katawan. Alam nila ang pakiramdam ng isang artipisyal na linya kumpara sa natural na bagay. Suriin at putulin ang nasirang bahagi ng PC bago magbato ulit para manatiling tahimik at natural ang inyong pain. Paano naman kung gumagamit kayo ng mga artipisyal na pain? Sa unang bato, gumamit kayo ng makintab at napakaliwanag na kulay. Kumagat agad ang isda dahil nakuha nito ang kanilang pansin. Pagkatapos ng gulo, ipinilit ninyong gamitin ang parehong makintab na pain. Ito ang tinatawag natin na pagkasawa ng paningin ng isda. Nakita na nila ito, nalaman nilang mapanganib at hindi na sila maluloko nito. Dito ninyo kailangang baguhin agad ang kulay at galaw. Kung gumamit kayo ng kulay pilak at maingay na pain kanina, palitan ninyo ito ng mas madilim na kulay, gaya ng itim o berde, at piliin ang may mas tahimik na galaw. Ang pagbabago ng presentasyon ang tanging paraan para kumbinsihin ang isda na iba itong nakikita nila kaysa doon sa nakasakit sa kanilang kaibigan. Minsan, ang pinakamagandang diskarte para sa pangalawang pain ay ang huwag munang mag-pain. Opo, tama ang pagkakarinig ninyo. Kapag nailapag ninyo na sa lupa ang una ninyong huli, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang madaliang pagbato ulit ng walang palugit na oras. Punong-puno ng tensyon ang pwesto ninyo. Ang kailangan ninyong gawin ay huminto. Uminom muna kayo ng kape, umupo, magpahinga ng 5 minuto. Hayaan ninyong kumalma muli ang tubig at mawala ang takot ng mga isda. Kapag bumalik na ang natural na katahimikan sa ilalim, doon ninyo dahan-dahang ihulog ang pangalawang pain ninyo. Ang pasensya sa pangingisda ay hindi lang nasusukat sa haba ng pag-aantay na may kumagat, kundi pati na rin sa tamang tiyempo kung kailan ka babato. Pag-usugapan natin ang katas o dugo ng inyong pain. Sa unang bato,
Gumamit kayo ng sariwang hiwa ng pain na sagana sa katas. Iyon ang nangakit sa unang isda mula sa malayo. Sa inyong pangalawang bato, lalo na kung naubos na ang sariwang pain at gumamit na lang kayo ng nakababad o luma ng piraso, wag na kayong umasa na pareho ang magiging epekto. Ang pangalawang pain ay kailangang mas nakakaakit kaysa sa una para muling makuha ang tiwala ng mga maingat na isda. Kung kinakailangan, pilasin ninyo ng bahagyaan pain para lumabas pa ang natitirang katas nito. Ang saktong paglabas ng dahan-dahang amoy sa tubig ang magpapabalik ng kanilang gana para kumain muli kahit na may nangyaring kaguluhan kanina. Pumunta tayo sa usapin ng anggulo ng inyong pagbato. Tayo mga mangingisda, may ugali tayong gawing target ang eksaktong mansa o bilog sa tubig kung saan tayo nakahuli. Naging parang magnet ang paningin natin sa 1 metro kwadrado na yon. Ngunit dahil nabalot ng takot ang mismong sentro na yon, ang mga malalaking isda ay pumipwesto madalas sa gilid o sa anino ng mga bato sa paligid nito para mag-obserba. Kaya sa pangalawang pain ninyo, huwag ninyong ihulog ng direkta sa sentro. Ihulog ninyo ito ng ilang hakbang pakaliwa o pakanan. Maging mapandin lang kayo. Targetin ninyo ang mga gilid-gilid ng kawan kung saan naghihintay ang mga matatalinong isda na hindi napasama sa unang gulo. Kadalasan, ang mas malalaking huli ay naghihintay sa gilid ng aktual na pwesto. Hindi lang laki ng pain ang dapat paguhin, kundi pati ang laki ng inyong kawil. Nang makita ninyong malaki ang unang huli, agad kayong nagpalit ng mas malaking kawil sa pag-asang mas malaki pa ang susunod. Ito ay isang kasuklam-suklam na pagkakamali. Sa estado na nag-iingat ang mga isda, hindi sila basta susunggab. Susundot-sundot na lamang sila. Titikman nila dahan-dahan ang pain. Kapag gumamit kayo ng napakalaking kawil, mararamdaman agad ng isda ang matigas na bakal at madaling bibitaw. Upang malusutan ito, kailangan ninyong liitan ang kawil sa pangalawang pain. Hayaan ninyong lamunin nila ng buo ang maliit na pain nang hindi nila napapansin ang patibong. Ang diskarte ng pagliliit ng gamit kapag tumigil ang kagat ay subok na ng mga tunay na batikang mangingisda. At sino dito ang mahilig maghagis ng napakaraming pakain o chumming pagkatapos makahuli? Ito ang madalas mangyari. Nakahuli ng isa, tapos dahil sa saya, kukuha ng 2 dakot ng pakain at ihahagis sa tubig para daw mas maraming lumapit. Imbes na makatulong, sinira ninyo ang pagkakataon ninyong makahuli pa. Ang mga isdang nandoon na alerto na nga, busog pa ngayon dahil sa ibinagsak ninyong libreng pagkain na walang kawil. Wala na silang rason para kagatin ang pain mo. Kung maghahagis kayo ng pakain matapos ang unang huli, gawin ninyo itong paunti-unti lang. Ilang butil lang para panatilihin ang amoy at panabikin sila, hindi para pakainin sila ng almusal hanggang mabusog at matulog. Kailangan ninyo ring matutong magbasa ng ibabaw ng tubig pagkatapos ng inyong unang huli. Kadalasan matapos ninyong hatakin ang isda paitaas, tumitingin lang kayo sa kamay ninyo o sa isda habang nagtatanggal ng kawil. Samantala, sa tubig ay may mga senyales na nangyayari na hindi ninyo napapansin. Tumingin kayo. May mga bulabang umaangat sa ibang direksyon? May maliliit na isda bang biglang tumalon palayo? Ang mga senyales na ito ang magsasabi sa inyo kung saan lumipat ang kawan matapos ang gulo. Kung ibabato ninyo ang pangalawang pain ng nakapikit ang isipan sa parehong pwesto, talagang wala kayong mapapala. Pag-aralan ang bagong galaw ng tubig. Sundan ninyo kung saan lumipat ang pinagmumulan ng kagat. Ang isa pang malaking salik na sumisira sa pangalawang pain ninyo ay ang ingay na ginagawa ninyo mismo sa ibabaw ng lupa o sa ibabaw ng bangka. Pagkatapos ninyong makahuli ng una, dahil sa pananabik, nagtatawanan kayo ng mga kasama ninyo. Ibinabagsak ninyo ng malakas ang cooler o ang timba. Tumitibok ang mga paa ninyo sa sahig ng bangka. Tandaan ninyo, ang tunog at panginginig sa ibabaw ay direktang tumatagos sa tubig. Ang mga isda na medyo kinabahan na sa unang pangyayari ay tuluyan ng tatakas palayo
dahil sa gulo ninyo sa itaas. Kailangan maging parang isang ahas na umaatake, maging tahimik, maging kalmado sa paghahanda ng pangalawang pain. Ang pinakamagaling na mangingisda ay parang isang anino na hindi nararamdaman ng kalikasan. Narito ang isa pang sakit ng mga mangingisda kapag nag-aantay na sa pangalawang pain na hindi kumakagat. Ito yung tinatawag na desperasyong paggalaw sa pamingwit. Dahil naiinip na kayo na 10 minuto nang walang kagat, hahatakin ninyo ng malakas ang pisi, gagalaw-galawin ninyo ng pabulyaw, para kunwari ay buhay ang pain. Ngunit hindi ganito gumalaw ang totoong pagkain ng isda. Ang paulit-ulit at artipisyal na paghatak na ito ay halatang-halatang isang patibong. Lalo nitong tinataboy ang masusuring isda. Ang tamang galaw para maakit ulit sila ay napakabanayad at banayad na paghila lamang, sapat lang upang magbigay ng konting alon at pagkatapos ay pahihintuin muli. Hayaan ng kalikasan at ang tamang amoy ng pain ang gumawa ng trabaho, hindi ang galit na paghatak. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, ano ang perpektong diskarte para sa pangalawang bato pagkatapos ng magandang simula? Ito ang formula. Pagkaahon ng unang isda, maghugas ng kamay. Magpahinga at huwag magbato ng 5 minuto. Kumuha ng bagong pain ngunit gawin itong mas maliit at kumamit ng mas maliit na kawil kung maaari. Ihagis ito ng napakatahimik, hindi sa mismong sentro ng nangyaring gulo, kundi bahagya sa gilid o mas malalim ng kaunti kaysa kanina. Maging kalmado, iwasan ang paggawa ng malalakas na ingay at huwag padalos-dalos sa paggalaw ng inyong pamingwit. Ang sinumang makakagawa ng buong prosesong ito ng tama ay hindi makakaranas ng sumpa ng unang 15 minuto. Ang pangingisda ninyo ay hindi titigil. Magtutuloy-tuloy ang huli ninyo habang ang mga kasamahan ninyo ay nagkakamot ng ulo kung bakit sa inyo lang palaging may kumakagat. Kaya naman mga master at mga katropa, sana ay naging malinaw na sa inyo. Ang unang 15 minuto ng pangingisda ay purong swerte at instinct ng isda. Ngunit ang mga sumunod na oras ay isang mahaba at malalim na laro ng chess sa pagitan ninyo at ng kalikasan. Ang pinakamasakit na realidad na natutunan natin ngayon ay hindi naman talaga umalis ang isda. Naroon lang sila. Mas pinatalino pa nga sila dahil sa maling diskarte natin sa pangalawang pain. Inihayag mismo natin sa kanila na tayo ay nandyan para hulihin sila dahil naging padalos-dalos at kampante tayo. Kung babaguhin ninyo ang inyong diskarte base sa pinag-usapan natin, ginagarantiya ko na magbabago ang takbo ng inyong pamimingwit. Maraming salamat sa panunood at pagsama sa akin na basagin ang mga lumang paniniwala na sumisira sa diskarte natin. Kung may natutunan kayong bago mula sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang ganitong uri ng usapan. Pakipindot na rin ang like button. At bago kayo umalis, sagutin ninyo ang katanungang ito sa comments. Ano ang personal ninyong sekreto o diskarte kapag biglang tumigil ang kagat sa gitna ng magandang araw ng pangingisda? Ibahagi ninyo sa ibaba at baka maging paksa pa natin yan sa susunod. Hanggang sa muli, mabuhay ang mga mangingisdang Pilipino.